Welcome back po ulit dito sa aking channel. Ang battery, fuse at relay ay mga primary electrical components ng ating mga motor. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng battery, fuse at relay gamit ang multimeter o tester na kagaya nito. Itong mga procedures na gagawin natin ay applicable sa lahat ng mga motor natin. As a motorcycle owner, ang isang skill na kailangan natin matutunan ay kung paano mag-check ng electrical system ng motor gamit ang multimeter. Sa mga zero knowledge sa multimeter o tester naman, huwag po kayong mag-alala, sisimplihan lang po natin ang paliwanag. At kung may tanong naman kayo, ilagay nyo lang sa comment section sa baba para naman masagot natin at mabasa rin ng ibang mga riders. Tara, simulan na natin. Ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-set up ng multimeter. May dalawang klase ako ng digital multimeter dito. Ito yung Fluke 87V at saka yung Aneng 618C. Ito yung ginagamit for professional use ng mga electrician o electrical engineer at kahit anong electrical works dahil accurate ito at reliable. Pwede rin naman gamitin to sa motor natin pero ang value nito is 30,000 pesos. Kaya gagamitin lang natin to for demonstration at compare natin dito sa ginagamit ko sa motor ko na nabili ko sa Shopee for 1,000 pesos. Set up na natin. Ang gamit na battery nito is 9 volts. Ito naman dalawang AAA size na battery. Ito yung test leads niya, red and black. Itong red ipapasok natin dito sa may nakalagay na voltage, resistance at diode. Ito namang black dito sa COM o common. Ito naman isang multimeter, nakarekta na yung mga leads niya. Hindi na natatanggal. Simulan na natin sa mga functions nitong multimeter. Ito yung alternating current voltage. Ginagamit to pag magsusukat tayo sa power outlet sa bahay at sa output naman ng stator sa motor natin. Ito naman yung direct current voltage para naman sa battery at sa mga supply ng ECU, smart control unit, ADS, display, ilaw at iba pa. Ito yung pinakagamit na function para sa motor natin. Equivalent ito sa test light na ginagamit ng mga mekaniko. Dito naman pag magsusukat ka ng maliit na value ng DC voltage. Pag pinindot mo naman tong orange dahil may symbol siya doon, ito naman ay para sa temperature. Ibalik natin. Next naman ay continuity at resistance. Diyan natin malalaman kung buo yung wire at walang putol. Ito naman yung pag-check ng diode. Pag magtetest naman tayo ng current dito sa milliampere AC at saka ampere AC, kailangan ilipat natin yung leads dito o kaya dito. Pag gusto mo naman milliampere DC at saka ampere DC, pindutin mo lang tong orange. Yan. Balik natin. Ganon din dito sa microampere AC. Pag masyadong maliit na current ang susukatan mo na, dito mo na ilagay. At mayroon din siyang microampere DC. Balik ulit natin. Yan yung mga function ng multimeter. Ilipat ulit natin dito sa volts, ohms, diode. Dito naman tayo sa ginagamit ko sa motor ko, itong Aneng 618C. Long press lang yung power. Yan, naka-on na siya. Hanapin natin itong mga functions na nandito, dito sa multimeter na to. Pag short press ng power, ito yung DC voltage. Ito naman yung AC voltage. Ito yung continuity, resistance at saka diode. Ito naman yung capacitance. May capacitance rin pala tayo dito. Pero hindi naman halos ginagamit yan sa motor natin. Next. Ito naman frequency, hertz. Ito naman may auto function siya. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano yan gumagana. Next. Mayroon rin dito capacitance ulit. At saka may flashlight siya. Yan, umilaw yung flashlight. Long press ulit para patayin. Ito naman yung live at saka no contact voltage. Malalaman mo kung energize yung outlet at saka yung live wire.
Yan yung mga function na nandito sa multimeter na to. Ang kulang lang sa kanya is wala siya nitong ampere o current measurement. Meron din naman sa Shopee na may current measurement na ganito rin yung presyo. Mas recommended ko yung may current measurement para ma-check natin yung current leakage at malaman natin kung bakit nadidrain yung baterya kahit nakapark lang yung motor. In case naman na laging nadidrain yung baterya nyo kahit nakaparada lang yung motor, para ma-check nyo, angatin nyo yung wire nyo dyan sa negative. Tapos ilagay nyo yung leads ng multimeter dito sa pinag-angatan at saka sa wire. Ngayon yung multimeter natin, ilagay natin sa ampere. Tapos yung orange yung DC. Nakikita natin dito ampere DC. Pag may current value na nabasa yan, ibig sabihin may nagdi-discharge ng battery mo. Ngayon 0 yung reading niya, ibig sabihin hindi na di-drain yung baterya niya. Since nakalagay tayo sa ampere, sa 10 ampere range, para masigurado natin na 0 talaga yan, ilipat natin dito sa milliampere. Ngayon kung makikita nyo yung reading, malikot yung nababasang reading, ibig sabihin 0 yan. Normal yung motor mo, walang nagdi-discharge dyan sa battery mo. Kaya dapat hindi bumabagsak yung battery mo kahit nakaparada lang yung motor mo. At saka pag may current value na nababasa para malaman mo kung saan ang gagaling, isa-isahin mong bunutin yung fuse mo. Pag nag-0 yung value ng current, ibig sabihin nakita mo na yung nagiging cause ng pagkakadrain ng baterya mo. Dito sa ADV160, normal na makabasa ka ng kahit maliit na current. Kasi kahit naka-off yung ignition switch, sinusuplayan niya yung smart control unit, meter at saka yung ABS battery. Gamit yung fuse dito na 15 ampere at saka 10 ampere. Siyempre yung main fuse natin na 30 ampere. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung pagtetest ng battery, fuse at relay gamit itong multimeter na to. Unahin natin i-test tong battery. Sukatan natin. Lagay natin sa DC voltage. Positive red at saka negative black. 13.12. 12.6 pataas, full charge. 12.4 kailangan na natin i-charge. 12.2 pababa, discharge na siya. Ilalagay ko dito yung voltage level for reference. Dito, may nakalagay dito, do not open. This battery is filled with acid. If the stabilized open circuit voltage is below 12.4 volts, this needs charging. Pag 12.4, kailangan nang i-charge yan. Pag tatanggalin mo tong battery dun sa motor mo, unahin mo yung negative terminal cable, saka mo isunod yung positive terminal cable. Ngayon kung ibabalik mo naman siya, unahin mo naman yung positive terminal cable, then isunod mo yung negative terminal cable. Pag tinanggal mo to sa motor mo at i-store mo siya sa bahay, kailangan i-charge mo to every 2 weeks. At kung matagal mo naman hindi gagamitin yung motor mo at nakalagay lang to doon sa motor mo, i-disconnect mo yung negative terminal wire. Tapos, kailangan mo rin siya i-charge every 2 weeks para hindi mag-umido itong mga terminals niya. Para ma-check naman natin yung cold cranking amps na tinatawag, kailangan natin ng load tester. Kaya ang pwede natin gawin, tingnan na lang natin sa display natin pag i-start natin yung motor natin. Dapat yung voltage niya hindi mag-drop ng 9.6 volts pag in-start mo yung motor mo. Para ma-check naman natin yung cranking voltage, dapat pag in-start mo yung motor, hindi mag-drop yung voltage natin sa 9.6 volts. Start natin. Mapapansin nyo, 11.5 volts yung drop niya. Pag mag-drop ng 9.6 volts, mahina ng baterya mo. Para malaman mo naman yung internal resistance nitong battery, kailangan mo ng conductance tester. 2 to 3 years, magsisimula nang mag-deteriorate tong battery. At 3 to 5 years naman, yan yung lifespan ng battery. Kailangan na siyang palitan. Pero dun sa Honda Genio ko, 5 years na hindi pa ako nagpapalit ng baterya. Dahil Pilipino tayo, nagpapalit lang tayo pag bumigay na talaga yung battery. Ang kagandahan nitong multimeter na to, pag linagay ko siya sa auto, at nagsukat ako, automatic na madedetect yung DC voltage, AC voltage, resistance, continuity, diode, at saka capacitance. Kaya hindi mo na kailangan ilipat-lipat siya sa mga function na yon. Ilalagay mo na lang siya dyan sa auto. Next naman natin i-test itong fuse. Para sa mga hindi pa nakakaalam kung anong function itong fuse, ito yung nagpo-protect sa electrical circuit natin pag nagkaroon ng overcurrent o short circuit. Ibig sabihin para hindi masunog yung wiring mo.
at hindi ma-damage yung ibang electrical components sa motor mo. Mapapansin nyo dito sa fuse, meron siyang metal strip sa gitna na maliit. At meron din siya nakalagay dito na rating. Katulad nito, orange, 5 ampere. Kung titingnan rin natin dito, may 5 ampere rin tayo dito, orange. 10 ampere red, 15 ampere blue, 30 ampere yung green. May standard color coding yan sa mga rating ng fuse. Ilalagay ko rito. Yung nakalagay dito na rating, yan yung maximum current na kaya niyang kargahin bago maputol yung metal strip na yan na nasa gitna. Puputok yan at mapuputol yung metal strip. In case na may short circuit, may iwasan masunog yung wiring mo. Mapapansin nyo rin dito sa fuse na to, nakalabas yung mga terminal niya, kabilaan. Ang gamit yan is, for example, nakalagay yung fuse mo dun sa fuse box mo. Hindi mo na siya kailangan tanggalin. Susundutin mo lang siya ng leads para masukatan. Hindi mo na siya kailangan tanggalin dun sa fuse box. Once na nasira tong fuse, kailangan ang ipapalit mo rin ay same rating sa original na nakalagay dito. Kung 5 yan, 5 ampere din dapat. Example, kung nakalagay yan siya dito, nakalagay sa motor mo yan, sa circuit, pumutok, papalitan mo, huwag mo ilalagay itong 10 ampere, 15 ampere o 30 ampere. Bakit? Kasi, mauunang masunog yung wiring mo kaysa bumigay yung fuse. Masusunog yung motor mo. Para ma-check natin yung fuse, on natin yung multimeter. Ilagay natin siya sa ohms. Ilagay natin yung leads dito sa kabilaan. Yan. Ibig sabihin buo to. May connection yung dito papunta dito sa kabila. Visually naman, makikita mo rin siya kung putol. Pero mas maganda kung may multimeter ka para ma-verify mo talaga na buo yung fuse. Lalo na kung nakalagay ito sa fuse box, makikita mo kung tumatawid dito sa kabila yung positive volts. I-wire natin para makita nyo yung sinasabi ko. Ito, i-wire natin dito sa positive. Halimbawa, nasa fuse box yan, ilagay natin sa voltage, yung DC voltage yung multimeter natin. Pero para hindi na tayo maglipat-lipat, ilagay na lang natin sa auto. Ngayon, kung susukatan natin to, fuse, at saka ito, makikita natin 13.11. Kung nasa fuse box to, dito ka lang rin susundot. Kailangan tatawid dito yung positive. Yan, 13.11. Ibig sabihin buo yung fuse natin. Para hindi kayo malito kung ilalagay mo ba sa DC volts o kaya sa resistance yung multimeter natin, ilagay na lang natin lagi sa auto para siya nang bahala mag-detect kung ano yung sinusukatan natin. Halimbawa ito, negative, papunta rito, yan voltage. Kung susukatan naman natin dito, kabilaan, yan, resistance ang binabasa niya. Pag dito naman, negative, tsaka ito, voltage ang binabasa niya. Kaya mas maganda naka-auto lang siya, yung multimeter natin. Kung yung multimeter mo naman walang auto function, kailangan pag may susukatan kang DC volts, ilagay mo siya sa DC volts. Pag may susukatan kang resistance, ilagay mo siya sa resistance o continuity. Pag nagsusukat ka ng resistance, dapat naka-isolate yung component na itetest mo. Pero kung nakalagay yung component na itetest mo, kailangan naka-DC volts ka. Pero dahil may auto function tong multimeter ko, ilalagay ko lang siya sa auto. Yan, 13.1, 13.11, 13.1. Ito naman. Yan naman, resistance naman binasa niya. Continuity. Ibig sabihin buo to. Buo yung circuit na to. Pag pumutok yung fuse na yan, mapuputol yung metal strip sa gitna.
Wala kang mababasahang continuity dito. Ito yung spare fuse ng ating ADV160. Itong puti na to yung fuse puller. In case na may tatanggalin ka dun sa fuse box, ipitin mo nito. At saka mo hugutin. Pag may papalitan ka dun sa fuse box, gagamitin mo to para mahugot yung defective na fuse at mapalitan mo nitong bago. Gaya ng sabi ko, kung 10 ampere ang nasira, 10 ampere din ang ipapalit natin. Kung 5 ampere, 5 ampere din. Para maiwasan masunog yung wiring mo. Pag magtetest naman tayo ng fuse, tapos naka-off yung ignition switch, ilagay lang natin sa DC yung multimeter, tapos yung black leads natin, ilagay natin sa negative. Tapos ngayon, itong red na leads natin, isundot natin dito sa fuse. Nakikita nyo, may 13.05. Dapat kabilaan ng terminal ng fuse, meron yan. Ibig sabihin, buo yung fuse. Sa ADV160, laging mayroon yung itong 30 amp na fuse. At saka yung 10 amp at saka yung 15 amp na fuse. Itong ibang fuse dahil nakapatay ignition switch, dapat walang mabasa. Ganito mag-test ng fuse gamit ang multimeter kahit di mo natanggalin yung fuse mismo. Susundutin mo lang ng leads mo. Walang positive yan dahil naka-off pa yung ignition switch. Yung fuse na laging may positive, itong magkakatabi na fuse, itong 10, 30 at saka 15. Yung 10 yan yung smart control unit at saka meter, yung 30 yung main fuse natin at saka yung 15 yung ABS battery. Ilalagay ko dito sa video yung fuse assignment ng mga fuse na nandito para alam nyo rin kung anong component yung binibigyan ng fuse na yon. Ang next naman natin itetest ay yung relay. Ito yung main relay ng ADV160. Ito naman yung starter charging relay. Ano nga ba ang relay? Ang relay ay ginagamit sa pag-control ng mga high load o high current circuit gaya ng horn, starter, MDL at iba pa. Mayroon ako dito ang standard na automotive relay. Makikita nyo sa loob, nandyan yung coil. Nandito naman yung contacts. Yung coil yan yung magko-control doon sa contact. Ito yung diagram niya, 8586 yan yung coil niya. Yung contacts naman niya, yung 30 yan yung common, 87A yan yung normally closed, 87 normally open. Sukatan natin. Naka-auto tayo, sukatan natin 8586. Makikita natin 59.6 ohms. Ibig sabihin buo yung coil. Dito naman tayo sa contacts. Ito yung 30, yan yung common. 87A, normally close. Ito naman yung 87, yan naman yung normally open. Ngayon, pag na-energize tong coil natin, pag binigyan natin to ng DC voltage, magpapalit yan. Kung ito yung sarado ngayon, yung 87A, at yung 87 yung open, pag in-energize natin tong coil na to, magpapalit yan. Ito yung mag-o-open, ito naman yung sasarado. Subukan natin. Iwawire natin yung 85 sa negative, yung 86 sa positive. Energize natin yung coil, lagyan natin ng DC galing sa battery. Mapapansin nyo, sumasara yung contact nya. Kung susukatan natin ngayon, ito na yung sarado, ito naman yung open. Sukatan naman natin ngayon yung main relay natin at saka yung charging relay. Main relay muna. On natin yung multimeter. Naka-auto. Dito muna tayo sa coil. Yan, may 158.4 ohms. Buo yung coil. Ito naman yung contact. Dapat open to. Open. Ilagay natin sa resistance para makita nyo. Yan, OL siya. Ibig sabihin open loop. Open siya. Parang ganito. Ito naman yung close. Open. Ito close. Dito naman tayo sa starter at charging relay natin. Ito yung contact. Sukatan natin. Normally open. Ito yung normally close.
Sa coil naman, may 111.6 ohms. Yung coil naman itong automotive relay na standard, may 60.6 ohms. 111.4 ohms. 158.6 ohms. Ibig sabihin itong relay natin buo to. Dapat pag in-energize natin to, sasara tong contact na to. Ito naman pag in-energize natin tong coil, magpapalit. Sasara tong contact, bubukas to. Pag hindi naman naka-energize, sarado tong contact, ito naman bukas. Pag hindi naka-energize, sarado tong contact na to, ito bukas. Pag na-energize yan, linagyan ng DC yan, ito naman ang sasara, ito naman ang bubukas. Ito naman isa lang yung contact niya. Once na ito open to, once na in-energize tong coil na to, sasarado tong contacts niya. Bali ganyan mag-test ng ating battery, fuse at saka yung relay natin.